Game na ho mga bossing, umpisahan natin dito. Nako, hanggang ngayon po nagpapaliwanag pa din po si Rodante Marcoleta mga kababayan na ang kanyang misis daw ay independent director lang naman daw. Ay, alisin muna natin. Independent director lang naman daw ang kanyang misis. Kumbaga gusto niyang sabihin na wala kinalaman dyan, hindi naman sumusweldo, wala namang ganito, ganyan yan. No, eh sabi ng mamamayang Pilipino, nako, eh tingnan mo nga the moment na inilagay yung pangalan niya dyan, tapos yung insurance company ay link sa mga diskaya, may kaugnayan daw ho, mga bossing. Sabi dito, Global Daily Mirror, Edna Marcoleta, an independent director nga daw ho, kasi ang kukulit nyo daw iniuugnay nyo daw yung kaasawa niya. Kapag ka daw ho, yung asawa niya, mga kababayan, nandoon o pumupunta doon o nakikipag-usap sa mga yun, hindi na nakikipag-usap kay Marcoleta. Wala daw, hindi daw link Sabi ni Marcoleta ho yun. Kaso ayaw hong pumayag talaga ng mamamayang Pilipino. Senate Deputy Minority Leader, ay si Rodante Marcoleta pala, Minority Leader, slams the alleged attempt to destroy the reputation after his wife, Edna Marcoleta, was linked to the board of an insurance company that issued a surety bond to the questionable flood control project. Alam nyo mga kababayan, ang nakikita ko dito, kung etong mga insurance company na ito, yung nag-insured doon sa mga flood control na mga may aligasyon, yung mga ganyan-ganyan, ay nako. Tingin ko lang ho mga bossing syempre alam niyo naman po, ang gobyerno, ano sabi? Ang gobyerno ay hahabulin lahat po ng mga ghost project. Hindi hihinto, hindi titigilan ho. Ang tingin ko, ang unang maapektuhan dito, dahil nga nakapris na yung mga pera ng mga diskaya, etong mga insurance company. Ano tingin nyo? Tingin ko mga kababayan, malamang ito ang habulin, at sa dami ho nung mga nakita na substandard at hindi natapos o ghost project pa na mga flood control, tingin ko ho katakot-takot na abono ang gagawin nitong mga ito. Mga bossing, yung mga stronghold, yun po yung pagkakaintindi ko. Nako po. Kung ako lang hindi kayo, hindi ko naman kayo inuudyukan na wag nang tangkilikin yung stronghold. Kung ako lang, kung sa akin lang. Kung diyan sa Pilipinas, nako, i-check ko. Nako, sino ba kukunin kong insurance company ng aking sasakyan? Stronghold, ay wag. Yari. Baka mamaya wala akong makolekta. Yun lang naman ang aking pananaw. Hindi ko kayo inuudyukan na wag silang tangkilikin. Pero yun yung nakikita ko kasi baka maubos ang pera nila dito sa mga flood control na mga yan, mga bossing. The neophyte congressman says, si Paulo Henry Marcoleta, yung sumasayaw-sayaw, nagwagano-gano, gumagano-gano pa yung buhok, pero dahan-dahan, wag masyado, baka biglang malaglag. Ay, hindi, ganun ho kasi mga kababayan. May kaibigan niya ako masuklay ng konti yung buhok, natatanggal na, kaya dahan-dahan. Hindi ko naman ho sinasabi na piluka. Kayo, lagi kayo mapanghusga. No? Hindi, pero kasi, hindi natin masisisi yung mamamayang Pilipino o yung iba na sasabi nila, yung anak tsaka yung si Marcoleta parang palitan lang ng piluka daw, sabi. Hindi naman natin masisisi kasi magkahawig po sila. Tingin ko hindi naman. Tingin ko totoo naman yung mga buhok nila. Ano po? Magano pa. Diba? Nakita ko yun. Nag-post yung isang yung kakamping, pinost niya. Sabi ni Ma'am Brenda Barton, be aware most of the insurance ko are bogus. Dito ho sa amin, nako, kasi, required kasi kada isang mamamayan dito na merong insurance company. Hindi pwedeng wala. No, hindi pwedeng wala. Huhulihin, aarestuhin ka ng mga kapulisan. Ire-report ka pa ng insurance company na hindi ka updated magbayad sa kanila. Ganon kalupit dito. Pero kapag ka naman ginamit mo yung iyong insurance, ay talaga naman ho, mga bossing, talagang ang babayaran mo $20 lang. Ganon. Kung $100 ang iyong
bill sa insurance, ano lang, $20 lang ang babayaran mo, 80% sagot ng mga insurance company. At walang hindi yung matagalan. Sa Pilipinas, minsan ang tagal eh. Kung ano-ano pang cheche-boreche. Parang minsan kaaway mo pa yung insurance na kinuhanan mo eh. Diyan sa Pilipinas, di ba? Oh, makikipag-away ka pa bago ka bigyan ng ng kumbaga yung makukuha mo eh. Sa ano ba sabi ni Marcoleta? Naisip ko kasi una yung sayaw-sayaw niya eh. Boss Mark, hindi lang flood control project. Mga school building at hospital building, puro hindi mga tapos, iniwanan na rin ng mga diskaya. Ang daming pinakita ni Jessica. So, sabi ni Erotica again, nakita ko nga din ho, mga bossing. Di ba? Nakita ko nga din ho, mga kababayan, doon mismo sa Senate, habang tinatanong yung mga diskaya, 2018 yata, kung di ako nagkakamali, si Senator Rapi Tulfo ang nagtanong sa mga diskaya, mga bossing. Ang tinanong niya, ano po nangyari dito sa 2018 na eskwelahan? Ganito, ganyan. Ang sinasabi niyo po, wala kayong mga ghost-ghost, wala kayong mga substandard, wala kayo, at maayos lahat ang inyong mga proyekto. Natahimik ko eh. Lalo na, biglang umepal si Marcoleta. Kasi 2018 na ho yun nabanggit. Ayaw na ayaw ni Marcoleta na makakarating ho doon sa petsa panahon at taon nung kay dating Pangulong Duterte. Meanwhile, their son, Sagip Party List Representative Paulo Henry Marcoleta. Well, napanood nyo na ba yun? Hindi nyo pa napapanood yung sayaw? Susunod, ipe-play natin dito para hindi ako mukhang tanga na si Mark, ano kayo sinasabi sa sayo na gumaganon daw si Paulo Henry Marcoleta? Sagip Party List Representative Paulo Henry Marcoleta called out the online news platform that broke the news on the matter for their alleged bias. Bilyonaryo ho yun, mga kababayan. Ang dami hong nagagalingan doon. No, sabi nila, ang husay mag-research ng bilyonaryo news. Pati nga daw yung bahay ni Saldico doon sa ibang bansa, number 31. Kitang-kita nila, sabi, ito daw ang hinihinala, di umanong bahay ni Saldico. Tapos ito naman, yung mga nahagilap, biruin mo. Diba? Ang lupit. Mga papeles, dokumento, etc. na umabot pa sila, nalaman pa nila na independent director ng Stronghold Company o Stronghold Insurance, itong nanay ni Paulo Henry Marcoleta. The neophyte congressman says that as an independent director, his mother is not an employee of the company. Ano lang, kaibigan lang. Has no such material ties, no substantial share, no hands in sale, walang kita, no significant professional relationship. Wala ho, flower-based lang sa madaling salita, mga kababayan. Flower-based lang ho, mga bossing. Ayan, ang sabi, naku, galit na naman ito. Bakit sa laging nakikita natin, mga boss chief sir, si Marcoleta, laging galit, Kaya to, may ba to? May galit ba sa mundo ito? Ang hina naman ng nag-research na yun, hindi man lang nila tinignan. Yung aking asawa ay isang independent director. Meron kami kasi nakita connection doon sa mga naninira na yan. Siguro sa mga susunod na araw ay ibubulgar na daw ho. Sabi ni Jordan G, lokohin mo ang lelang mo. Naku meron pa nga mga lumalabas 500, may 500 something share. Yung asawa ni Marcoleta, dalawa kumbaga dalawa yung tinutukoy nila na insurance company na nakapangalan, nandoon as a board member o kung anumang miyembro yung asawa niya, at yung isa may 500 share something. Bukas mga kababayan, sa umaga, natin yan, tatapik natin yan kung